Hello guys, welcome back dito sa Usapang Relohan. At sa video ng ito, mag-overhauling tayo ng isang Seiko na 2206. Ito nga guys yung makina ng relo na Seiko na pambabae na lumabas ito bago lumabas yung Seiko na 2906. Ganito guys yung una pang makina kaysa sa 2906. At guys, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. At pakiclick mo na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko na i-upload. At guys, mag-overhauling na tayo ng Seiko na 2206. Simulan na natin ang video. Ito guys ay isang halimbawa ng Seiko na 2206. Sinauna din ito guys, at bago pa gawin ang Saikon 2906, ito muna guys ang nauna, itong Seiko na 2206. Tulad nga ng mga iba kong videos, ang gagawin natin dito guys, i-overhauling ko itong Seiko na ladies watch na ito na automatic. Medyo iba lang nga ang mechanical nito. Medyo may pagkakaiba sa mechanical nitong Seiko na 2206 sa 2906. Magkaiba siya sa train wheels at sa automatic work. Iba rin ang kanyang rotor at ang kanyang balance wheel. Ito nga guys, ipapakita ko sa inyo. I-overhauling ko itong Seikon 2206. And guys, tanggalin natin itong balance wheel para safe at hindi masira itong balance wheel. Sunod natin itong kanyang pallet fork. Pagkatanggal natin ng automatic work, pwede na natin tanggalin itong train wheel bridge at ang kanyang train wheels. Kung makikita nyo nga guys, medyo iba ito sa 2906 dahil nasa ilalim ng bridge nitong center wheels itong kanyang iba pang train wheels. At may pagkakaiba din dito sa kanyang mga date corrector. Syempre guys, pagkatapos linisin itong mga piyesa nitong Seiko na 2206, nilangisan ko yung mga jewel nitong makina
para mailagay na natin yung kanyang mga train wheels at meron din siyang lubricant. Ito guys, bago ko tinornilyo itong kanyang train wheel bridge, sinigurado ko munang pre-wheeling yung kanya mga train wheels para walang masira at walang maputol. Yan guys, kabit na natin itong kanyang balance wheel. At ayun, umandar na siya. So guys, balik na natin yung kanyang automatic work. Marami siyang pagkakaiba sa mga mas bago pang lumabas na mga Seiko. Kasi guys, itong Seiko na 2206, wala siyang ginagamit na pull lever. Kaya ang masasabi ko dito guys, napakatibay ng automatic work nito. Kasi ang madalas na nangyayari kapag ang automatic work ng isang mechanical watch o automatic watch, meron siyang gamit na pull lever, madalas yun guys napuputol yung ngipin o kaya nananasnas yung ngipin at tuluyang nasisira yung automatic work nung mechanical watch pagka ganun guys.
Ito na guys yung makina at na-overhauling na natin. Umaandar na siya ng mas maayos. Saikong 2206. Tatakpan na natin guys at ayos na siya. Pwede na siyang magamit ulit kahit lumang-luma na itong Saiko na 2206 na ito. At mas matibay pa ito guys sa mga bagong labas. Guys, salamat sa panonood at sana nagustuhan mong bidyong ito. And please don't forget to subscribe to my channel. At sana magkita pa tayo sa susunod kong video na i-upload.